Sama-sama tayong magiging saksi. Diyanig ng magnitude 5.8 na lindol ang Leyte at ibang bahagi ng Visayas at Mindanao kaninang pasado alas 6 ng gabi. Ayon sa PHIVOLCS, naitala ang sentro ng lindol 36 na kilometro mula sa Abuyog, Leyte. Sa inisyal na monitoring ng MDR-RMO ng Dulag, Leyte, 2 ang sugatan sa lindol. Isa sa kanila, buntis, na nahimatay at nahulog mula sa hagdan. Ang kanyang kasamahan sa trabaho tumalon at nagtamo ng injuries sa paa. Samantala, inabisuhan na ng MDR-RMO ang mga nakatira malapit sa coastal area sa Dulag na mag-evacuate. Bago sa saksi, inilipat na sa bilibid si Cedric Lee ngayong gabi. Maasa siyang mababago pa ang sentensya sa kanya para sa kasong serious illegal detention for ransom. At habang nasa NBI Quezon City pa kanina, na high blood si Lee. Saksi si John Consulta. Sa exclusive video na ito nakuha ng NBI, makikita ang pagsundo nila sa negosyanteng si Cedric Lee sa isang lugar sa Mandaluyong kagabi. Mismong si NBI Director Medardo de Lemos ang nanguna sa pagsundo kay Lee na nakipag-ugnayan daw sa kanila matapos makatulang guilty sa kasong serious illegal detention for ransom na inihain ng aktor at TV host na si Vong Navarro laban sa kanila ni Denise Cornejo at 2 iba pa. Mas minabuti ko na sumurrender at magpa-detain muna pending our appeal para mas peaceful kami at mas nakakapagplano kami ng mabuti. Dala tayo ng sa taas na yung photo, tsaka doktor. Tsaka doktor. Wala mo nang Saudi. Pagdating sa NBI Quezon City, isinailalim sa booking procedure si Lee. At dahil nagrehistro ng mataas na blood pressure, isinalang si Lee sa mas detalyadong physical examination kaninang tanghali. As of today, 12:20 in the afternoon, kumuha kami ng vital signs kay Cedric Lee. And the latest vital signs is hypertensive at 180/100 millimeter mercury. Tachycardic, mabilis ang tibok ng puso, 107 beats per minute. Medyo mataas talaga siya definitely, pero manageable natin. Naniniwala naman daw si Lee na magbabago pa ang sentensyang reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong na ipinataw sa kanya at iba pa niyang kasama. Wala naman talagang illegal detention na nangyari. Diba, the most nagkasakitan, nagkabugbugan, dahil nang rape siya, hindi naman dapat masintensyahan ng life imprisonment. Nauna nang giniit ng abogado ni Navarro na ang Korte Suprema na ang nagsabing walang ebidensyang may nagawang krimen si Navarro para i-detain siya ng grupo ni Lee. Kanina, pumunta ang mga tauhan ng NBI sa Taguig City Hall of Justice para sa return of warrant. Naglabas naman ng commitment order ang Taguig RTC para dalhin si Lee sa New Bilibid Prison at kaninang pasado alas 8, tuluyan na siyang nadala sa Bilibid. Nakakulong na sa Women's Correctional si Cornejo at sa Bilibid si Simeon Palmaras habang hinahanap pa rin ang kapwa nila convicted na si Ferdinand Guerrero. Kami ay nananawagan kay Ferdinand Guerrero na gumaya na siya kay Cedric Lee, na sumuko na siya at para maumpisahan kung ano man ang magiging legal na proseso sa kanilang kaso. Kasi walang mangyayari kung tayo ay parating nagtatago. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Mahigit 150 milyong pisong halaga ng umano'y shabu ang nasamsam sa magkakahiwalay na operasyon sa Zamboanga City at Davao City. Sa pinakamalaking drug buy-bust sa Zamboanga Peninsula, nakumpiska mahigit 145 million pesos na halaga ng iligal na droga. 4 na suspect ang arestado. Ayon sa isa sa mga suspect, nadamay lang siya. Hindi nagbigay na payag ang 3 iba pa. Sa Davao City naman, mahigit 5 milyong pisong halaga ng umano'y shabu ang nasamsam. Timbog ang suspect na isang high-value target. Ayon sa isa sa mga suspect, hindi kanya ang droga na iniwan lang daw sa kanya. Pagsisigat cellphone na napabayaang naka-charge. Ilan niya sa mga tinitingnang sani ng magkakaiwalay na sunog sa Samal Island, Masbate at Camarines Sur. Saksi si Kent Abrigana ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Nabalot ng takot ang ilang residente sa Samal Island sa Davao del Norte nang biglang may putok sa kasagsagan ng sunog doon. Isang residente ang umakyat pa sa bubong. 5 bahay ang nasunog.
Wala po ko kabalo lagi sir, kay pag uli na mo, ugnaw na yun. Kay nakitlan sa kumangod, nagsilaom niyo diri sa banda sa Tubangan, sa Pitas Kwarto. Si Charlie nagpasalamat naman na ligtas na nakalabas ng kanilang bahay ang anak niyang maliit pa. Nga mo to, pag-abot na mo dito, sigo pangita kay basig, maunsa ba, basig ako kabalo, basig nakatulon, asa ba nga, basig natanggong ba kay tungod sa kakusok sa kalayo. 2 aso ang nasawi sa sunog. 5 pamilya ang tumutuloy muna sa meeting hall ng barangay. Electrical short circuit ang tinitingnan sanhi ng sunog. Iwasan yun nato no nga kaning mga illegal electrical connection, kaning octopus wiring connection. Sa Masbate City, nasa 10 bahay ang napinsala ng sunog. Nadamay pa ang 2 classroom ng isang pampublikong paaralan. Mahigit 1 milyong piso ang halaga ng pinsala. Ayon sa BFP, posibleng cellphone na napabayaang nakacharge sa isa sa mga nasunog na bahay ang pinagmulan ng apoy. Forest fire naman ang sumiklab sa Naga City sa Camarines Sur. Napinsala ang bahagi ng protected area sa Mount Isarog. Posible rin daw na pagsisiga ang pinagmulan ng sunog sa loob ng provincial capital ng Camarines Sur. Natupok hanggang 10 metrong Pili Grove at may nadamay pang 2 Philippine Cobra. Para sa GMA Integrated News, ako si Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao, ang inyong saksi. Sinagip sa Lanao del Sur ang 4 na magkakapatid na inabuso umano ng kanilang pinsan at lolo. Saksi, si James Paloya ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Madaling araw nang pasukin ng pinagsamang puwersa ng NBI Iligan, PSWDO Lanao del Sur at Ramain Police ang bahay na ito sa Ditsaan, Ramain, Lanao del Sur. Ang misyon, i-rescue ang 4 na magkakapatid na minor de edad na biktima umano ng pang-aabuso ng kanilang pinsan. Kasunod yan ng sumbong ng isa sa mga biktima na paulit-ulit umanong ginahasa bago pa man sumapit sa edad niya ngayong 17. Nangyari po yung unang pang-aabuso noong taong 2017. Tuloy-tuloy po yun, 2017, 2018, 2019 at last po nangyari noong 2023. Kung saan right after nangyari yun, naglayas po yung complainant. Minolestya rin umano ang kapatid niyang babae na 16 anyos lang, ang kapatid na lalaking 15 anyos. Trauma rin ang inabot ng bunsong lalaki na 7 anyos lang, pero nasaksihan ang mga pang-aabuso. Bukod sa kanilang pinsan, minolestya rin daw sila ng kanilang lolo na pumanaw na noong 2023. Hindi na inabutan ang mga sospek pero patuloy ang pagtutugi sa kanila. Hinihanda na rin ang reklamong paglabag sa RA 8353 o ang anti-rape law na kakaharapin nila. Nasa kustodiya naman ng Municipal Development Office ng Ramain ang mga biktima at sasailalim sa debriefing at medical intervention. Para sa GMA Integrated News, James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao, ang inyong saksi. Pati mga nag-aalaga ng bangus apektado ang kita dahil maliliit ang mga bangus na nahahango nila sa gitna ng matinding init. Para masaka na may online class o di kay work from home, paano nga ba maiwasan ang pag-overheat ng mga gadget? Ating saksiyan. Sa sobrang init kanina, isang lalaki ang nahimatay habang naglalakad sa EDSA sa Quezon City. Narespondihan siya ng mga taga-MMDA. Ayon sa Pag-asa, 25 lugar ang nagtala ng Danger Level Heat Index. Pinakamataas ang 47 degrees Celsius sa Dagupan City sa Pangasinan, kung saan apektado na ng mainit na panahon ng ilang bangus grower. Nalulugi na raw sila dahil sa maliliit na size ng bangus. Hindi na lumalakita, sobrang init. Ang isang major reason ay yung init ng araw. Totoo yun. Kasi maraming palaisdaan ang sobrang babaw. Sa Batangas City, ilang mangingisda ang hindi muna pumalaot dahil sa sobrang init. Nagtatamad sila wala naman silang mahuli. Kasi na baka maestro na kayo habang napalaot sila. Sa datos sa Department of Agriculture, mahigit 33 milyong piso ang halaga ng pinsala ng El Nino sa sektor ng pangingisda. Mahigit 2,000 mangingisda ang apektado. Naglabas na rin ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines ng Orasya Imperata para sa ulan. Mahigit 7,000 paaralan ang nagpapatupad ng alternative delivery mode dahil sa sobrang init. Suspendido rin ang face-to-face classes ng 9 na taong gulang na si Spark. Kaya sa bahay inaaral ang mga ipinapadalang educational materials ng kanyang teacher.
tablet ang gamit niya na kung minsan ay umiinit. Turn off ko na lang po. Tapos laro na lang po ako ng room. Pero hindi po sa cellphone. Check ko from time to time kung hindi na po mainit. Ayon sa IT expert na si Art Samaniego, parang tao ring naiinitan ng mga gadget. Depende sa kalidad, merong mas mabilis mag-init o higit pa. Pag nagsimula na itong maghang, pagkatapos naramdaman mo nakakaiba yung pagbagal niya, isa sa mga reasons niyan, nag-overheat na siya. Yung mga mumurahing cellphone, pag chinarge mo yan, tuloy-tuloy pa rin kahit fully charged na siya, meron pa rin power. Kaya delikado to, pag nag-overheat siya, pwedeng sumabog yung mga telepono. May mga cellphone din kapag nabilad sa init ay kusang humihinto ang function at nagbibigay ng babala na kailangan muna nito mag-cool down bago ito magamit. Yung direct sunlight, killer talaga yan ng mga electronics. Pwedeng i-off mo muna o pwedeng pagpahingahin mo muna. Tanggalin mo yung mga casing. Kasi pag may casing ka, gaya nito, pwede siyang mag-cause ng heat. Diskarte naman ng isang call center agent na work from home, pagpapahangin ng 2 electric fans sa laptop na may 8 oras ang ginagamit sa isang araw. Nakapatong din ito sa stand o bracket para hindi masyadong uminit. Tamang diskarte raw ito ayon kay Samaniego dahil umiinit ang battery at CPU ng laptop. Huwag kang gagamit sa mga soft na surfaces gaya ng unan. Kasi pag nilagay mo yan sa unan, mabablock yung airflow niya kasi meron yung blower. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.